Charge, Assistant Secretary po ng Governance and Operations ng Department of Education at ang Regional Director po ng DepEd NCR, si Assistant Secretary Jocelyn Joyce Andaya. Asek, magandang umaga po sa inyo. Si Christian at si Robert po ito sa DZMM. Good morning po. Hello, good morning po, Sir Christian and Sir Robert at sa lahat po ng nanonood at tumatangkilik sa inyong programa. Salamat po. Asek, hanggang sa ngayon po, tama po, no, ay suspended pa rin yung klase doon sa paaralan dito po sa Las Piñas National High School dahil po doon sa nangyaring insidente last week. Opo, Sir, kasi nag-declare po yung ating butihing mayor na wag munang magklase para matingnan lahat ng mga aspeto para hindi na maulit itong nangyaring ito sa atin sa Las Piñas National High School. Hanggang Friday po yan na naka alternative delivery mode. Opo. At kamusta po so far, ma'am, yung investigation ng DepEd po dito sa incidente ito? What do we know so far? Alam po natin na nangyari ito ng Friday ng between 4 o'clock to 4:20. Ito po yung time na meron transition recess ng mga bata sa hapon sa second shift. At doon sa ilang minutong yun, doon po nangyari yung nasaksak nga po yung ating biktima. Bakit, ang tatanungin po ninyo, bakit po nangyari ito samantalang meron na tayong mga security and safety measures? Doon po sa eskwelahan yun, hindi lang mga metal detectors ang meron ng ating eskwelahan, meron din pong body scanner. At dumaan po ng lahat ng mga estudyante sa ganong proseso. Yun nga lang po pala, nung recess na ng time na yun, ay nakalagay po pala yung kanyang knife doon sa tumbler. So hindi po ito na ng ating metal detector. Opo. Go, partner. Asek, dahil po sa ganitong nangyari, meron po ba kayong directive at least sa mga schools muna dito sa NCR kung paano yung security nila, paano nila i-revamp, mas palalakasin yung security measures para po sa safety ng mga estudyante at syempre ng iba pang stakeholders, the teachers, the non-teaching personnel at mga parents na nagpupunta po sa school? Yes, sir. Actually, nung nangyari yun, nung Sabado, nag-meeting po ako sa lahat ng principal sa Las Piñas para pag-usapan kung ano pang mga hakbangin ang aming gagawin para maiwasan na ang ganitong mga pangyayari. Una na dito ay talagang makikipag-ugnayan kami sa pulisya at sa ating mga barangay. Pati na po yung ating mga parents, ang ating mga PTA officers ay kasama na po sa ating mga taong tumutulong sa pag-maintain ng security and safety sa ating mga paaralan. Pangalawa po, pagtingin pa natin ang pag-i-inspect ng mga bags at mga daladala ng ating mga bata. Hindi lamang po sa main entrances o mga gates natin, pati na rin po sa silid-aralan. Meron na rin po tayong gagawing bag inspection po doon para lang may siguro natin na talagang walang mga patalim ang ating mga bata pagpasok sa paaralan. Sapagkat kailangan maging safe and secure ang mga bata dahil hindi sila matututo pag may karahasan sa ating mga paaralan. Yan po, very important reminder po yan, hindi lamang po sa regional office, kundi maging direktiba ng Secretary Sani Angara. Opo, Asek, may ibang mga grupo, may mga parents na ang sinasabi, parang mas maganda ata from time to time may umiikot na pulis sa loob ng school para medyo yung mga bata, kung may plano man, ma-stop dahil makikita nila, matatakot sila na may mga ganitong police officers tayo na handang responde agad. Sa panig ng DepEd, possible ba ito or medyo off ito lalo kung mga bata yung mga nasa loob ng school at makakita ng mga pulis? Opo. Meron po tayong direktiba o polisiya sa DepEd na bawal po ang mga pulis sa loob ng paaralan. Ayan. Because our schools are zones of peace. Pero po, pwede po sila sa labas ng paaralan. Kaya nga, pinupuri ko din po si Mayor April, pati na po yung sa LGU police nila. Kasi ang ginawa po niya, dahil sa insidente na ito, ay nagtalaga po siya ng isang pulis sa bawat paaralan. So hindi po ito papasok, nandun lang po ito sa labas, pero the presence, yun pong sinasabi natin, the mere presence of our uniformed personnel is already a deterrent.
Sa loob naman po ng paaralan, meron na po tayong mga roving teachers na talagang tumitingin dito, lalo na po pag lunch at recess. Yun lang, unfortunately lang po yung split second or minute na yon, talaga Opo, po nangyari itong karasa na ito. Kaya nga po, ang gagawin po natin uli ay binigyan po natin ng reminder ang ating mga eskwelahan na i-review ulit yung ating DepEd order on ensuring a safe and motivating learning environment, pati na rin ang mga lessons o aralin sa peace building, peacekeeping, and tolerating one another. Opo. Isa pa po, kung ang pinaghahandaan natin, halimbawa, may fire drill, may earthquake drill, sa mga ganitong klase ng insidente, magkakaroon ba tayo ng development cooperation dun sa mga police officers natin para matrain din yung mga teachers, yung mga guards po ninyo, na teaching personnel na ano yung gagawin, at syempre the students, ano yung gagawin just in case may biglaang ganito sa loob ng school? Opo. Meron po tayo, actually ang sinimulate muna natin nung first week of July, yun po yung active shooting drill. Di po ba meron din tayong ganong naging sitwasyon dati? Kasama na po itong mga pangyayaring ito, ano ang pwedeng gawin ng guro, anong pwedeng gawin ng mag-aaral, at kailan magre-responde ang mga pulis. Ginawa po natin ito sa Manila, at alam ko po ngayong Agosto ay meron din tayong nationwide simulation of these human-induced situations. Incidents. Partner. Opo. Asek, mabalikan ko lang yung detalye ng ginagawa ninyong investigasyon. Tama po, no, itong dalawang na-involved na estudyante ay magkaklase po sila mismo. Same section. Tama po kayo. Nagkaroon sila ng parang altercation dun sa tawag dito sa loob ng silid-aralan mismo. Opo. Tapos doon nangyari sa corridor nila, doon nangyari yung pagsaksak. Opo. Pero po ang sinasabi ko nga po, from 4:10 to 4:20 po ito. Very small window lang po na nandun din po yung ating mga roving teachers. Opo. Nakausap po ba ninyo yung homeroom advisor nila? Kung kamusta po yung relasyon nitong dalawang estudyante? Very close friends ba sila? May dati na ba silang na-report na nag-away itong dalawang ito? Ang sabi po ng ating hindi po natin nakausap ang homeroom, ako mismo, pero yung ating pong superintendent at ang kanyang principal ay ang sinasabi po nila ay wala naman itong dating altercation. Doon lang po yung nagsimula yata sa loob ng silid-aralan na parang may hinihinging parang naghingi ng tubig doon. Opo. Yung nanaksak doon sa biktima. Opo, Parang doon lang po yung nagsimula. Opo, ang ating pong mga DepEd officials po ay nakausap po ba yung parent noong CICL, ito pong suspect, kung kamusta naman po ang relationship sa bahay, kamusta po ang environment sa bahay, may nakwento po ba silang problema nung bata na maaari pong factor kaya umabot po sa ganun ang sitwasyon? Yun po yung impormasyon na hindi ko nakala, pero ang alam ko po ay pagkatapos ng insidente ay dinala po yung ating kasama ng CSWD. Nandun na po siya ngayon sa Bahay Pag-asa. Opo. Pero doon po sa initial na ang aming prioritize po ay yung ating biktima po. Opo. Mayroon na-establish din ba natin, ma'am? Curious question lang din. Kung bakit inutusan nung CICL, nung suspect, yung kanyang kaibigan, yung kanyang kaklase na bumili ng tubig? Mayroon bang malalim pang dahilan doon? Sa tingin ko meron pa. Kaya lang ang incident at that particular time, in that particular incident, ang hiningi ng ating suspect ay parang bigyan mo ako ng tubig na parang hindi sinunod ng ating nung biktima, kaya yun po yung nangyari. Pero alam naman po natin na yan ay may pinag-uugatan. So yun pa po ang tinitingnan po natin na anggulo. Opo, kasi kung gano'n na lang yung reaction nung CICL na hindi na ibalik yung kanyang sukli doon sa pinabili niyang tubig, parang maliit naman siguro. Humanap ng dahilan. Oo. Opo. Yan po yung ating ina-ascertain pa po kasi sama po kayo, hindi naman ito nagsimula lang doon sa biglang sinaksak na lang dahil humingi ng tubig at hindi napagbigyan. Opo. Asek, doon naman po sa mga kaklase nitong dalawa na ito, sa mga teachers din po, anong intervention po yung ibinigay ng DepEd para po syempre kahit papaano
yung mga nakakita nung insidente or nakaalam nung insidente, syempre ninenervyos po yung iba diyan, natatakot. Mm-mm. Opo. Actually, kahapon po nagsimula na yung psychological first aid na binibigay, pinoprocess po kung anong nakita nila, kung paano nila titignan ito, paano i-deal po itong ganitong pangyayari. Meron po tayong sessions na doon sa mga bata at pati na rin po sa mga guro. Meron po tayong ganun. At ongoing po ito hanggang today yata or tomorrow. Opo. Mama, confirm nyo ba yung yung info na itong CICL, ito pong suspect ay transferi daw po doon sa eskwelahan? Wala po kaming ganong impormasyon sa kasalukuyan. Mm-mm. Opo. Opo. Alam ko po siya ay doon ta po talaga nag-aaral. Okay po. Pero i-verify po natin. Opo. Sa DepEd po, gaano katagal po yung timeline na tinitignan natin para magbigay po ng mga mental health or psychosocial intervention para po doon sa mga estudyante, sa immediate community po ng mga estudyanteng maaaring, yun nga po, nabanggitin nyo, na trauma, natakot, na baka po natatakot ulit pumasok ng eskwelahan dahil may ganitong mga insidente. Opo. Immediate po dapat ang ating aksyon para dyan. Yun nga lamang po ay nung nangyari yung krimen ay Friday and so wala po yung mga bata. Pinatawag po natin sila nung Monday, pati na yung mga guro para magkaroon ng psychological first aid. Hanggang kailan po ito? Hanggang nakikita ng ating mga nagpo-process sa kanila na kailangan pa nila ito. Alright. Ayun. Pero meron po tayong mga na-train po talaga na magbigay ng psychological first aid sa mga ganitong mga pangyayari. Okay, Christian. Okay, Asek, maraming salamat po sa pagbibigay po ng update po mula sa panig po ng DepEd. Ingat po kayo. Salamat po. Thank you, ma'am. Thank you, Sir Robert, Sir Christian. Thank you po. Yan po si Good morning. Assistant Secretary Jocelyn Joyce Andaya, ang Regional Director ng DepEd NCR at Concurrent Officer in Charge, Assistant Secretary ng Governance and Operations ng Department of Education. Alerto sa Bagyong Luis.